may nag-viral ngayon na isang nagpakilalang Islam o Muslim na propeta at katuparan daw sa Quran. Matapos sinabing siya daw ang tunay na Santo Papa. At matapos sinabi nitong si Muhammad Aba al-Sadiq na pinatay daw ng kaniyang kaanib tagasunod si Pope Francis. Pakinggan. Now, O Christians in the East and the West, hear me and obey. I am a messenger sent to you from Jesus Christ, alayhi salam. Paul is false and led you astray. The church is corrupt and no longer upholds the law of God, nor does it defend the oppressed. The papacy has been stolen and the rightful heir has been pushed aside. There is no one else but me that you are obliged to obey. May God be a witness that I have proclaimed. Sino ba itong si Abdullah Muhammad Aba al-Sadiq, mga kapatid? At anong religion ito? Sabi ng mga Aba al-Sadiq, sabi ng mga Muslim, nag-iisa lang daw ang kanilang religion, di na hati-hati. Di yan totoo. Dahil ang katotohanan, ang mga ang religion ng Islam na tatag ni Muhammad ay hati-hati ng iba't ibang mga sikta tulad ng tinatawag na Sunni Islam, merong tinatawag na Shia Islam, merong tinatawag na Sufis Islam, at merong tinatawag na Ahmadiyya Islam. At diyan nagiging bahagi itong nagpakilalang bagong propeta daw siya. At di lang bagong propeta, gawin niyang iisa ang religion. Si Muhammad at si San Pedro ay iisa. Di kaya na naginip siyang gising? Tatalakayan natin ito. Samahan niya ako. Kasi umalingan, pag palaging inulit-ulit ay magmukha talaga ang katotohanan para sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya. Dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Pro Dio et Ecclesia! Kumusta sa lahat ating mga kapatid na sumusubaybay sa ating live streaming? Muli ito yung lingkod, Brad Wendell Talibong, kasama ninyo sa grupo ng Catholic Faith Defenders. At para sa mga ngayon pa lamang nagsubaybay, ang ating ministry, ating sinagot at nilinaw ang mga baluktot na aral na lumitaw sa daming mga pirated na mga ngaral na karamihan nagkaisa sa pagtuligsa sa banal nating pananampalataya. At ngayon, meron namang lumitaw, nag-viral na isa sa mga branches na relihiyon ng Islam. Di totoo na ang Islam na tatag ni Muhammad ay nag-iisa lamang. Daming mga religion, mga kapatid, sa Islam. At isa na ito, no, na nagpakilalang apo daw siya sa kinikilalang propeta na literally, ang propeta nila na si Muhammad, kung ating pag-aralan, ay isang erehe talaga. Napakalayo. May pahayag si St. Thomas Aquinas kaugnay kay Muhammad. No? At sa bago pa lang, inaniyahan natin ang ating mga suking taga-subaybay. Huwag kalimutan na pindutin ang like sa ating live. At huwag kalimutang mag-subscribe sa bago pa lang. At pindutin ang bell button para updated kayo, mag-comment at i-share ninyo mga kapatid para sa ating mga kapatid na Katoliko. At
ah, paabot ko dito, maraming salamat sa mga kapatid natin na sa mga kaparian, kamadrihan na nagdasal at sa katedral kanina na inilibing namin ang papa ni Sarah, father-in-law ko, no, na sumakabilang buhay na. Maraming salamat kay Sis Rosa din sa suporta sa ministry. Maraming salamat Sis Rosa Leopoldo Reyes, no. At sa lahat ating mga kapatid na sumusubaybay sa ating live streaming, acknowledge natin ang mga kapatid natin na pumasok. Sila si Christy Concepcion Sharot. Ilagay niyo kung taga saan kayo para ma-acknowledge din natin. Maria Dulce Lapis, Jung Gabi Abro Windel o sa tanang viewers. Kanina, doon sa Gaisano Tubod, meron palang sandali. Walang audio. Anong walang audio? Wala po bang audio? Yung sandali ha. Hello. Okay. Paki-comment po. Sabi kasi dito ni si Christy Concepcion. Sir, wala pong audio. Walang audio? Walang audio ba? Mga kapatid? Ha? Pero klaro naman sa King Mike dito. Ano po ba ang walang audio? Ha? Meron na po. Anong walang audio? Kanina wala? Meron po. Okay, meron na po. So kung meron na po, kanina wala. Sandali. Yung sa Islam ba na nagpakilala si Aba Al-Sadiq, wala ba yung audio? O Christians in the East and the West, hear me and obey. I am a messenger sent to you from Jesus Christ, alayhi salam. Paul is false and led you astray. Yan. May audio ba yan? Wala. Mayroon po. Good evening, Brendan. Meron po. Meron. Okay, sige. Salamat, no, mga kapatid, no? Okay. Now, welcome sa ating live streaming. Bago tayo papasok sa punto por punto, mga kapatid, meron na po. Kung meron na po, wala kanina. Meron po. Okay. Sige. Nakakagulat talaga, no? Ang dami ng mga nagsilitawan, may mga nag-aangkina na sila ay Santo Papa, merong nag-aangkina na sila ang tunay na religion. Pero kung tingnan natin ang kasaysayan, mga kapatid, may iisa lamang na iglesyang tatag ng ating Panginoon Jesucristo. At yung sinabi ng mga Muslim na sa lahat umano na religion, ang Islam lang ay nagkakaisa. Di yan totoo. May debate nga, makita natin sa YouTube na nauna natin tinatalakay. Ano yung debate? Muslim versus Muslim. Ba't di nila yan baka di nila yan kita? So, kumusta ang signal ko ngayon, mga kapatid? Okay lang ba? Dahil parang nagluluding dito, Okay. So, Shadow Con. Hello. Ngayon, mga kapatid, sa Islam, kung tingnan natin, may iba't ibang mga sikta. Napakarami, of course, yung Sunni Muslim, no? Meron pang tinatawag na kasunod yan, yung Shia Islam Muslim, no? At meron tinatawag na Sufism Islam. Meron tinatawag na Ahmadiyya. Yung Ahmadiyya, iba rin yan sa aral ng Sunni Islam.
may aklat ako kaugnay sa Ahmadiyya. Meron din silang kinikilalang ibang propeta. Merong tinatawag na Ibadi Islam. Meron tinatawag na Wahhabism Islam. Meron tinatawag na Alawites Islam. Meron tinatawag na Druze Islam. Merong tinatawag na Nation of Islam. Merong tinatawag na Kharijite Islam. O, iba't ibang aral din. Although, yung iba naniniwala kay Muhammad bilang propeta, meron din sa Sunni, si Muhammad ang huling propeta, pero iba naman ang Ahmadiyya. Meron silang ibang propeta. At itong lumitaw ngayon, nagpakilala, lalo na nagpakilalang siya umano ang tunay na Santo Papa, si Abba al-Dasik. Abba al-Sadiq. O Abba al-Sadiq. Siya daw ang nagpakilala. Sandali, loading minsan. Pero now, okay na po. Okay, salamat. No? Yes, hindi yan totoo. Noong nasa Saudi ako, sabi ni Don Dakoy-Koy, yes, hindi yan totoo. Nung nasa Saudi ako, may tinatawag sila na 110 at 220. Di ko madala kong totoong name. No? Loading minsan pero na okay. Si Winzel, Makaira, magandang araw. Si Ridney Amare Linto, yes, malinaw po ang signal diyan dito sa Quezon City. Kamya, Silo, kumusta kayo? Okay, simulan natin. Ibalik natin yung claim niya na nagpakilalang Santo Papa. Now, O Christians in the East and the West, hear me and obey. I am a messenger sent to you from Jesus Christ, alayhi salam. Paul is false and led you astray. The church is corrupt and no longer upholds the law of God, nor does it defend the oppressed. The papacy has been stolen and the rightful heir has been pushed aside. There is no one else but me that you are obliged to obey. May God be a witness that I have proclaimed. Una, paano paniwalaan na siya ang tunay na Santo Papa kung galing siya sa isa sa mga sikta ng Islam na tinatawag na Ahmadiyya Islam, mga kapatid? Bakit? Una, ang Islam, hindi yan maniniwala, hindi kailanman naniniwala na si Kristo'y Diyos, tunay na Diyos. Hindi yan naniniwala ng Trinity, at ang Santo Papa ay Katoliko lang yan. No? Dahil ang Santo Papa ay kahalili ni San Pedro at ang salitang Papa, Pietri Apostoli Potestatem Accipiens. At ang tunay na Santo Papa, abay naniniwala ng ating Panginoon Jesucristo na ipako, namatay at muling nabuhay, at ang Islam ay di naniniwala niyan. Balikan natin ang kanya pahayag. Now, O Christians in the East and the West. So Christian in the East and the West, ang tinutukoy niya sa East, of course, ang Alexandria, Constantinople, Syria, ang Alexandria, Jerusalem, yon po ang East na bahagi sa simbahan natin, mga kapatid. West, tumutukoy sa atin, lalo na sa Roma. Hear me and obey. So, yan, pananawagan niya sa mga Kristiyano. Sa East and West, pakinggan daw siya, sundin daw siya. I am a messenger sent to you from Jesus Christ. Siya daw ang messenger nanggaling sa ating Panginoong Hesukristo. At maliban dyan, mga kapatid, binanggit niya
na ang ating Panginoong Hesukristo daw ay kapatid ni Muhammad. Maniwala ba kayo na si Panginoong Hesukristo ay kapatid ni Muhammad? Ang hula, 7:14 ng Isaya, ang mahal na Birhen Maria, manganganak ng isang batang lalaki. Hindi po sinabing mga lalaki. At kung kapatid man, si Muhammad at, kung kapatid man si Muhammad at ang ating Panginoon Jesucristo, tingnan kailan ba lumitaw si Muhammad? Di po ba ang kanyang religiyon na Islam ay naitatag sa taong 622? Matagal na umakyat sa langit ang ating Panginoon Jesucristo. Matagal na, 33 Anno Domini. Di nga nakasaksi si Muhammad. Di nga nakakita si Muhammad. Kaya imposible, pati na yung nakasulat sa Quran na hindi na ipako ang ating Panginoon Jesucristo. Sino ang paniniwalaan ninyo? Maniniwala ba kayo noong hindi mismo nakasaksi? Pagkatapos si San Pablo na nakasaksi pa kasama ang mga apostolis noon. Bakit nakasaksi? Dahil sa conversion ni San Pablo, pinakitaan siya ng ating Panginoon Jesucristo sa gawa ng mga apostol. At kinausap siya sa ating Panginoon Jesucristo sa gawa ng mga apostol. Kapitulo 23, versikulo 11, na magiging saksi siya mula sa Jerusalem hanggang sa Roma. Kaya sa Roma Kapitulo 1, 7:8, sabi ni San Pablo, Hepistis homon katangilitai en hulo tukosmo. So, di ba malinaw na isang panaginip na gising ito? Islam, Paul is false and led you astray. Si San Pablo umano ay nagsisinungaling. Sino ba nagsisinungaling? Si San Pablo na talagang nagtuturo na ang ating Panginoon Jesucristo ay naipako sa cross, muling nabuhay, at tinubos tayo sa banal niyang dugo. Kaya kung tingnan natin unang Korinto 1:18 sa pamamagitan ng cross ng ating Panginoon Jesucristo, kamamangan ito para sa mga hindi naligtas. Pero sa mga naligtas, ito'y kapangyarihan ng Diyos. The church is corrupt and no longer... Si Muhammad ay di naniniwala na ang ating Panginoon Jesucristo ay naipako. Bagos, sabi niya, kamukha lang. Kaya kung tanungin, sino ba itong kamukha? Di nila masabi kung sino itong kamukha lang. Okay, tuloy natin. Holds the law of God, nor does it defend the oppressed. The papacy has been stolen and the rightful heir has been pushed aside. So ninakaw daw ang papasi, mga kapatid. Kaya siya mo ay nag-claim na siya ang tunay na papa. There is no one else but me that you are obliged to obey. May God be a witness that I have proclaimed. Meron din siya mga tagasunod. Walang pagkakaiba kay Pastor Apollo Kibuloy. Di po ba? Bakit ganon? May kasabihan tayo sa Cebuano, bisan unsa kaniwang sa iro, doon ay mo tapot nga pulgas. Di lang yan mga kapatid. Sabi niya, hindi umano namatay sa sakit si Pope Francis. Pinatay ng tagasunod niya. The earth swallowed the false pope. He was killed by the mere breath of the believers chanting Labbaik Abba Sadiq. Namatay daw ang Santo Papa habang ang kanyang mga tagasunod ay nagpahayag sa pahayag na ito. The false pope. He was killed by the mere breath of the believers chanting Labbaik Abba Sadiq. So, di kaya na naginip siya ng gising? Meron bang kaanib niya na nagpunta sa Vatican pagkatapos yon ang sinabi na
habang sinabi ito, yun. Yun daw, namatay ang Santo Papa habang sinabi ito. And the throne of falsehood was shaken. This miracle is no less significant than the one which occurred at the hands of the believers with Joshua the son of Nun alayhi salam, when their mere presence around the walls of Jericho and the sounds of their horns caused the mighty walls to collapse. So, dumami na talaga ang mga pirated na mga ngaral ngayon, no? Isa na ito. At tatalakayan. Tinatalakay din ito ni Ayan Akda. Pero sabi ni Ayan Akda, ito daw ang palatandaan na malapit na lilitaw ang Antikristo. Lumitaw na nga, matagal na. Ang mga Antikristong matagal na, tinatalakay natin yan. Okay, tuloy natin. So, yun ang claim nila. So, ibang grupo siya sa Islam, no? Hindi siya Sunni, hindi siya Shia. Nasa grupo sila ng Ahmadiyya. Okay, tuloy natin mga kapatid. Kaya di totoo yung sinasabi nila na ang Muslim ay nagkakaisa at hindi hati-hati. Yan. Apo daw siya ni Muhammad. Malayo na siya ikumpara ni Kibuloy. Malayo siya. Noodyo. Sandali. Noodyo ba? Sandali. Noodyo daw. Sandali. Noodyo ba? No audio, walang sounds. Sandali. Okay. Tingnan natin. Advance natin. Okay. Ito. Balik natin, ha. Sorry. Ito. Na pinag-uusapan sa internet. Kumusta ngayon? Mga kapatid? Meron na? Yung video lang, Brother Win, okay, salamat. Okay, eto. Ang pangalan niya ay Abdullah Hashem. Nag-viral siya sa internet ngayon at pinag-usapan siya ng mga Islam at ng mga Kristyano. Ayon sa kanya, siya yung kauna-unahang pangalan na nabanggit sa mga Mahdi. Sa Islamic eschatology o yung pag-aaral. Kumusta? Malakas ba ang audio? Walang audio po, Bro Windel. Wala pa rin. Pero may nagsabi, okay na. Nila sa katapusan, ang Mahdi ay isang messianic figure o tagapagligtas ng mga Islam. Nakapropesiya na siya ay lilitaw bago ang araw ng paghuhukom. Okay, so okay na. Salamat po sa pag-guide na wala pala kanina, no? So sa Ahmadiyya ito mga kapatid na sikta. Meron din silang sariling mga revelation daw. Para magdala ng katarungan at katuwiran sa ating mundo. Siya ay pinaniniwalaan na isang inapo ng Propeta Muhammad at lilitaw sa ilang sandali bago ang pagbabalik ng Panginoong Kristo. So malayo lang talaga siya ni Pastor
Apollo Kibuloy. Bakit? Si Pastor Apollo Kibuloy, appointed son of God talaga. Pero siya, apo. Ang pakilala niya, apo ni Muhammad. Okay, tuloy natin. Yung po yan sa Quran at Hadith. Itong si Abdul Hashem Aba al-Sadiq, siya po ay pinanganak noong 1983. So siya ngayon ay 41 years old na. Ngayon, ang karaniwang tawag sa kanya ay Abdullah Hashem. Siya po ay isang Egyptian-American na founder ng religion ng Ahmadi Religion of Peace and Light. Ang mga tagasunod ng relihiyon na ito, naniniwala sila na si Abdullah, siya yung kaim ng pamilya ni Muhammad at pangalawa sa 12 Mahdis na hinirang sa kalooban ng propeta Muhammad. So, yun lang ang paniniwala nila. Madali naman na sandali, loud and clear po. Salamat po, no? Salamat kapatid. Okay, tuloy natin mga kapatid. Kaya nga, kahit si Kibuloy, nagpakilala na appointed son of God, daming naniniwala. Si Felix Manalo, nagpakilalang anghel, dami ding mga naniniwala. Pagdating naman sa Dinagat Island, may nagpakilalang Diyos Espiritu Santo. At diyan sa Pampanga, dalawa na ang Diyos Espiritu Santo nagpakilala, piki lang. Merong naniniwala. Pagdating din sa Hasaan, Misamis Oriental, may PBCM, na nagpakilalang Diyos Ama, dami ding mga naniniwala. Tulad sa mga sumulpot na sikna sa ating panahon ngayon, na daming mga naniniwala. Kaya, mga kapatid, lalo na sa mga Katoliko, di sapat na magsimba lang tayo. Dapat napag-aralan natin ang ating pananampalataya at isabuhay natin ang ating pananampalataya. Ituro natin ang ating pananampalataya simula mismo sa ating tahanan. Dahil kung di natin pangaralan, lalo na ang mga anak, sa kahalagahan ng pananampalataya sa tunay na iglesyang tatag ng ating Panginoon Jesucristo, kahit pa paaralin ninyo sila sa University ng Katoliko, merong vacuum na nangyari sa loob ng tahanan. At pwede na yung vacuum na yan, dahil walang turo na katisismo, kadalasan ang mga magulang sapat na para sa kanila na pakainin ang mga anak, paaralin ang mga anak, magsama para magsimba. Ang iba, di nga nagsisimba, pero may mga nagsama magsimba, pero di naman nagro-rosary sa loob ng tahanan. Daming mga ganyan, mga kapatid, sa ating panahon ngayon. At maliban na daming mga hindi nagsimba, pero nagpakilalang mga Catholic, yun po'y lukewarm Catholic. Kahit pa nagsimba, pero di naman alam ang pananampalataya natin sa simbahang Katoliko, no? And then di nanguna sa prayer sa loob ng tahanan, at wala ding katikisim para sa mga anak sa loob ng tahanan. So meron talagang vacuum na mangyari sa loob ng tahanan, at dahil may vacuum, hahanapin nila yan. Saan? Sa ibang sikta. Makarinig sila na si Felix Manalo Anghela, yon, yayakap na. Kahit makarinig ni Kibuloy na appointed son of God, yon, yayakap na. Makarinig kay Muhammad na propeta daw. Makarinig kay Ellen Goldwhite na propeta daw. Makarinig kay Joseph Smith na propeta daw, yon. Daling maniniwala. Kahit pinaaral mo sa University ng Katoliko. Bakit? Dahil maraming mga Katoliko talaga ngayon na kung ang pag-uusapan ay pananampalataya at doktrina, parang lubo lamang na hangin ang laman. Parang lubo na hangin ang laman, at dahil napakagaan, saan man ang ihip ng hangin, yon, madaling madala.
lalo na pag makarinig sa mga sikta na mga ngaral na tatag lamang ng tao. Tuloy natin. Sa kanyang latest na speech, siya raw yung successor ni Imam Al-Mahdi. Successor din daw siya ni Ahmed. Ganon din si Simon Peter at Muhammad. At higit sa lahat, sinasabi niya na siya ay successor mismo ng ating Panginoong Hesukristo. Claim niya na siya raw yung tunay at lehitimong Pope. Pinakilala niya yung sarili niya na siya raw ay anak ng mga Muslim sa pamamagitan ng kanyang ama. At siya rin ay anak ng mga Kristiyano at Hudyo sa pamamagitan naman ng kanyang ina. Siya ang anak ng silangan sa pamamagitan ng kanyang ama at anak naman ng kanluran sa pamamagitan ng kanyang ina. Mas marami umano siyang alam kaysa sa mga false pope o yung mga hindi naman daw totoong pope. Hindi lang din daw ang kanyang pangalan sa pamamagitan ng kalooban ng mga propeta. Ayon sa kanya, ang kanyang pangalan ay nabanggit ni Prophet Isaiah na nagpropesiya ng matuwid na alipin at siya raw yung tinutukoy doon. Ayon din sa kanya, si Muhammad at si Jesus ay magkapatid at walang mga mensahero na ganong ka-close katulad ng dalawang ito. So, yan. Napakalayo talaga ang kaniyang aral, mga kapatid. Imagine, si Muhammad at ang ating Panginoong Hesukristo ay magkapatid. Sino bang maniniwala sa ganyan? Na tingnan nyo ang taon, ang gap sa pag-akyat lang ng ating Panginoong Hesukristo at sa paglitaw nitong propeta-propeta na mga Muslim na si Muhammad na nagtatag sa Islam. Pagkatapos sabihin, si Muhammad at ang ating Panginoong Hesukristo ay magkapatid. Prinoklaman niya. Kaya nga, yun talaga, no? Yun talaga ang kaniyang aral na ikinuwento dito ni Ayan Akda, mga kapatid. Pero napakalayo talaga, no? Sa katotohanan na si Muhammad at ang founder ng Islam at ang Panginoong Hesukristo na founder ng simbahang Katoliko ay magkapatid pagkatapos umaangkin siya na siya ang tunay na Santo Papa daw ngayon. Na siya lang ang isang messenger at isang witness na galing sa Diyos para sa mga tao. Ngayon, ito yung sinabi niya para sa mga Kristiyano. Kailangan daw siyang pakinggan at sundin. Siya daw yung pinadalang mensahero ng ating Panginoong Hesukristo at sabi niya si Apostol Pablo raw ay isang false prophet. So ibig sabihin, hindi raw dapat natin paniwalaan si Apostol Pablo. Dadalhin daw tayo ng turo ni Apostol Pablo sa kapahamakan. Yan talaga ang aral ng mga Islam. No? So meron siyang aral na ganyan dahil talagang napakainit nila kung si San Pablo ang pag-uusapan. No? Si San Pablo piki na mga ngaral, bulaang mga ngaral para sa kanila. Paano nagiging bulaan na una? Pinili siya ng ating Panginoong Hesus. Although binulag siya at ginamot ang kanyang pagkabulag, pinili siya, kinausap siya, Gawa Kapitulo 23:11. Pero si Muhammad na kiniklim nila na propeta din, kinausap ba siya ng Diyos? Walang mga Muslim na mga ngaral o imam na magsabi si Muhammad kinausap ng Diyos. Para sa kanila, anghel daw ang kumausap kay Muhammad. Sinong nagpapatuo na anghel ang kinausap nakipag-usap kay Muhammad? Walang iba. Si Muhammad lang ang saksi niyan. Okay, tuloy natin. Ang mga simbahan daw ngayon ay korap at hindi na raw sinusunod ng simbahan ang mga batas ng Diyos. Ayon sa kanya, ang dapat lang natin sundin sa panahon natin ngayon ay yung mga salita niya lang. Sinasabi niya rin na siya raw yung ilaw ng mundo na ito. Kaya siya naparito sa mundong ito para maging tanglaw dito. Naniniwala naman siya na yung light of the world ay walang iba kundi yung ating Panginoong Hesukristo. Pero dahil namatay na raw siya, wala na raw yung ilaw na yon. So, nangyari, meron na raw ibang ilaw ngayon at hindi raw yon yung ating Panginoong Hesus. Matagal na raw siyang wala. So, yung light of the world na raw ngayon. Anong ibig sabihin? Na-funder na ang pagiging ilaw ng ating Panginoong Hesukristo kaya siya ay pumalit? Okay, tuloy natin. Ay walang iba kundi siya na raw habang siya ay nasa mundo. Marami mga video na nag-viral na pumapatungkol sa kanya at marami na rin siyang mga followers sa panahon natin ngayon. So dahil dyan, marami tuloy na nagsasabi na siya na raw yung So,
di kayo magtaka mga kapatid kung bakit maraming mga followers itong mga sumusunod sumusunod sa mga nagsusulputan ngayon na mga ngaral. Una, hinulaan na yan sa unang Juan 2:18-19 na ang sabi ni San Juan, munting mga anak, ito na ang huling oras gaya ng inyong narinig na darating na ang Antikristo. Kahit ngayon ay marami ng Antikristo, kaya nalalaman natin na ito na ang huling oras. Sino ba itong mga Antikristo na ito? Humihiwalay sila sa atin, subalit hindi sila kabilang sa atin. Sapagkat kung kabilang sila sa atin, nanatili sana silang kasama natin. Ngunit umalis sila sa atin upang mahayag na silang lahat ay hindi kabilang sa atin. Yun ang Antikristo. Oh. At di lang yan, may babala na si San Pedro, ang unang papa ng simbahang Katoliko. Siya talaga ang unang papa ng simbahang Katoliko. Kung tingnan nga natin ang definition sa Webster's Dictionary, page 544, mabasa natin diyan. Peter, masculine proper name, Simon Peter, fisherman of Galilee, one of the 12 apostles, and the first pope of the Roman Catholic Church. Anong babala niya? Ito ang babala niya. Noong una, may mga huwad na propetang lumitaw sa Israel. Gayon din naman, may darating sa gitna ninyo na mga huwad na guro. Lihim silang magtuturo ng mga maling aral na ang dulot ay kapahamakan. Naku po, pati ang Panginoong tumubo sa kanila ay kanilang itatakwil. Kaya't di magtatagal at sila'y mapapahamak at marami silang mahikayat na sumunod sa kanilang kahalayan. At dahil dito, pati ang daan ng katotohanan ay malalapastangan sa kanilang kasakiman. Lilinlangin nila kayo sa pamamagitan ng kanilang aral na kathang-isip lamang. Matagal nang nakahanda ang hatol sa kanila at ang pupuksa sa kanila ay hindi natutulog. See? Okay, tuloy natin si Aya. Kristo. Kasi matapos pumanaw ng Pope, siya ay biglang nagpakilala, siya ay biglang lumabas. At nagpakilala na siya nga ang tunay na Pope, na siya ang tunay na mensahero ng ating Diyos. May mga nakapansin din na hindi niya pinapakita ang kanyang noo. Naniniwala ang ilan na may nakalagay daw doon na simbolo sa kanyang noo kaya hindi niya ito pinapakita. At yung simbolo raw na nasa kanyang noo ay walang iba kundi 666. Ito ang numero o simbolo ng Antikristo na sinasabi doon sa Book of Revelation. Sa kabila ng pagpapakilala niya sa sarili niya na siya yung sinugo at pinili mula sa relihiyong Islam, Kristyanismo at Hudyo, sinasabi niya na hindi raw siya ang Antichrist o yung Antikristo. At hindi niya rin inaangkin yung title ng Mesaya o tagapagligtas sa kanya. Well, ang Antikristo, hindi lang yan ang pag-angkin na appointed son of God. Hindi lang yon ang pag-angkin na siya ang Mesaya, kundi ang Antikristo. Malinaw na babala. Sino ang Antikristo? Ito, ulitin natin. Munting mga anak, ito na ang huling oras gaya ng inyong narinig na darating na ang Antikristo. Kahit ngayon ay marami ng Antikristo kaya malalaman natin na ito na ang huling oras. Sino ang Antikristo? Humihiwalay sila sa atin, subalit hindi sila kabilang sa atin. Sapagkat kung talagang kabilang sila sa atin, nanatili sana silang kasama natin. Ngunit umalis sila upang mahikayat na silang lahat ay hindi kabilang sa atin. Tandaan ninyo, merong tinatawag na sin against the Holy Spirit. Ang sin against the Holy Spirit, mga kapatid, ay
isa niyan, maliban sa tinatawag na obstinacy of sin, isa yan, yung di mo tanggapin ang katotohanan na inihayag. At ang katotohanan na inihayag ay nasa tunay na iglesyang tinatag ng ating Panginoon Jesucristo, Efeso Kapitulo 3, versikulo 10. Kaya 2 Tesalonica Kapitulo 2, versikulo 10, di kayo maligtas dahil di niyo tinanggap at itinaktwil ninyo ang katotohanan na dapat makapagligtas sa inyo. So, isa lang yan sa sin against the Holy Spirit na tinalakay at sinabi ng ating Panginoon Jesucristo sa Mateo Kapitulo 12, versikulo 31-32, mga kapatid. Tuloy natin. Ang sabi niya lang, yung tunay na Antikristo, dumating na raw siya sa panahon natin ngayon. Matagal na ang mga Antikristo kung basahin ninyo unang Juan. Kaya nga, si Martin Luther humihiwalay sa simbahang Katoliko, 1522, nagtatag siya ng Lutheran Church, di ba? Nagtatag siya ng Lutheran Church. At wala pang ibang mga protestante niyan. Hanggang ngayon, dumami. Dumami. Although ang Islam na itatag sa taong 622 ni Muhammad, pero dumami din ang kanilang religion. No? Isa na ito na nagpakilala ngayong Santo Papa daw. Niya ang tunay lamang na Mesaya o tagapagligtas na darating ay walang iba kundi yung anak ni Maria. Ayon sa kanya, yun po yung Panginoong Jesucristo. Sinasabi niya na yung ating Panginoong Jesucristo, dumating na siya 2,000 taon na ang nakaraan. Bumaba na siya sa ating mundo noon pa man at kasama niya raw yung Diyos noong una pa lang. Ngayon, ano nga ba yung katotohanan dito sa nagkiklaim na dapat sundin daw natin siya? Siya na nga ba talaga yung Antikristo? Una mga kapatid, kailangan nyo malaman na yung mga kumakalat na video na yun po ay hindi AI generated. Yun po ay totoong video. Kung napanood nyo na po yung mga video niya, matagal na po siyang gumagawa ng iba't ibang mga klaseng video at ina-upload niya po lahat ng mga tinuturo niya. So, ibig sabihin mga kapatid, yung mga pinagsasabi niya, totoo po lahat ng yon, hindi po yun gawa ng computer. At meron po talaga siyang religion. Sabi nga po sa inyo, marami na siyang follower. At sa panahon po natin ngayon, kung titingnan nyo, sa iba't ibang parte ng mundo, marami na po ang nakakakilala sa kanya at sumusunod na rin sa kanyang mga turo. Imagine, kahit nga yung sikta religion na daw, di naman talaga yung religion kung tutuusin mga kapatid, dahil religion, religare, to bind again sa relasyon sa Diyos. Yun man talaga ang definition ng religion. Pero may nagpakilalang religion, ano yun? Satanism, satanic religion, founded by Anton LaVey. Dami na din ang umaanib. At yung mga grupo na yan ay mangnanakaw pa sila ng consecrated host para sa kanilang isasagawang black mass. Tuloy natin. Pero mga kapatid, sasabihin ko na po sa inyo na yung lumabas na tao na yon, hindi pa po siya yung Antikristo. Bagamat marami po siyang sinasabi ng mga taliwas sa sinasabi sa Biblia. So, hindi pa siya Antikristo. Una, kung pag-aralan natin ang history, matagal na ang paglabas noon pa sa Antikristo. Sandali muna, si Japit Dradi, Bro Windil, opinion ko lang po. Ito, posible ba ito na ang nag-iisang Antikristo na gustong pag-iisahin ang lahat na religion? Ito po ba ang magiging leader ng anti-church na sinasabi ni Saint Pope John Paul ato? Una, matagal na ang paglitaw sa Antikristo, no? Na gusto nila noon pa man na isa lang ang religion, at ang religion na yan hindi Kristyanismo kundi paganism. Kaya kung tingnan natin ang tinatawag na New Encyclopedia Britannica Volume 10 page 146, ito ang mabasa natin kapatid. Roman Catholicism, a Christian church characterized by its uniform, highly developed doctrinal and organizational structure that traces its history to the apostles of Jesus Christ in the 1st century Anno Domini. The history of the Roman Church in the early
pre-Constantinian period is essentially that of a small sect composed of recruit attracted from the lower classes of the empire. So, although pre-Constantinian period, history, maliit lamang na sikta noon, pero ang official religion noon ng paganism ng Roman Empire ay paganismo. No? Roman Empire. So at ang Kristyanismo ay grabe talaga. Pinipersecute talaga, no? Ito mabasa natin sa Collier's Encyclopedia volume 5 page 26. Ito mabasa natin. Paganism was the official state religion. Christianity was suspect. And Christians were subjected to persecution. So, daming mag-claim, mag-aangkin, kami po iyang Kristiyano na pinipersecute noon ng Roman Empire. Lalo na 70 Adventists. Kahit na Iglesia ni Cristo Tatag di Manalo. Pero, iba naman ang sabi ng history. Yung mga pag-aangkin na yan, hindi yan history, kundi history. Bakit? Anong sabi sa Europe Before Modern Times by O'Brien, page 181? Ito po ang mabasa natin. The principal reason why the Roman state tried to crush the church was a political one. The Roman government oppressed the people and ruled by force. Such a government cannot permit an organization like the Catholic Church to exist. The Christians would not adore the state as supreme in all things, would not accept the emperor as God. So malinaw na ang tinatawag na Christian dito, mga kapatid, na pinipersecute talaga, walang iba kundi ang simbahang Katoliko. Na ngayon, sino ba itong tinutukoy sa hula? Sa hula, na sinabi ni San Juan sa Revelation chapter 13 verse 18. Dahil ang grupo ng Seventh-day Adventist, Iglesia ni Cristo at kahit ang mga saksi niyo ba, alam niyo, ang kanilang claim dito ay walang iba daw kundi ang Santo Papa ng Simbahang Katoliko. Dahil binasa nila yung Revelation chapter 13 verse 18. Ano ba nakasulat sa Revelation chapter 10 verse 18? Ito po. Ang mabasa natin sa Revelation, mga kapatid. Kung ating tingnan ang mabasa sa Revelation, okay. Ito po ang mabasa sa Revelation chapter 10 at ginagamit ito at chapter 13 verse 18. Ginagamit ito sa Iglesia ni Cristo, Seventh-day Adventist at iba pang mga anti-Catholic. Ito ang mabasa. This call for wisdom, whoever is intelligent can figure out the meaning of the number of the beast, because the number stands for the name of someone. Its number is 666. Ang tanong, ang Santo Papa nga ba talaga ang tinutukoy dito, mga kapatid, na nagdala sa 666? Ito po ang pag-aralan natin, ang mga tinatawag na Bible scholars sa aklat na The Evidence Can Be Seen by Consulting the Friends Work, edited
sa mga Bible scholars. Ito po ang mabasa natin, mga kapatid. It may now be pointed out that in an Aramaic document from Musarabat, dated to the 2nd year of the Emperor Nero, the name is spelled Caesar Neron, as required by the theory that 666 signifies Nero, that the last two consonants of Caesar are damaged, but enough is preserved to that no vowel letter was later written between the Q and S. Revelation chapter 13 verse 18. So ito patunay ng mga Bible scholars, mga kapatid, na ang katuparan sa tinatawag na 666 Antichrist ay si Caesar Nero. Siya ang nagpapako kay San Pedro at nagpaputol sa ulo ni San Pablo. Ito pa, sa aklat na ang pamagat ay Breaking the Code, Understanding the Book of Revelation with his Study Guide, page 76-77, ito ang mabasa natin. Who is the satanic beast? Symbolized by the number 666. Over the centuries, a very great deal of inequity has been extended in attempting to answer this question. A further complication arises from the fact that some ancient manuscripts of the book of Revelation gave the number as 616 instead of 666. Among the names and titles have been proposed to solve the cryptogram. The most probable candidate is the Emperor Nero. If we add the numerical values and the Hebrew spelling the name Neron Caesar, we obtain 666. On the other hand, since his name can equally will be spelled without the last N, if we omit the final N, the total will be 616. O, yan ang sinabi ng mga Bible scholar sa paglitaw during the early Christian persecutions, mga kapatid, no? Na si Caesar Nero ang tinutukoy na 666. Oh. Then kung tignan pa natin ang iba pa mga Bible scholar, kung pag-aralan talaga natin, ito, mabasa natin sa Introducing the New Testament, its Literature and Theology, no? Page 570. When Nero Caesar is written Hebrew characters, the sum is 666. So that he is that person. Oh, so diyan makita natin na ang daming mga Bible scholars na nagpatotoo kung sino ang tinatawag na noon pa man future Antichrist. Sa panahon noon, Bible must be interpreted according to the context in which it emerged. Ayon sa tinatawag na Popular Encyclopedia of the Bible Prophecy, page 366, ito po ang ating mabasa. 666 is the future Antichrist. In the case of Nero, the identification involves the defective spelling that necessitates changing
danero to neron in order to make calculation work. At sino ang sinabi sa unang Juan Kapitulo 2:18-19 ng mga Antikristo? Sila'y kasama natin, ngunit sila'y humihiwalay sa atin upang makilala na sila'y hindi talaga kasama natin. Sino bang katuparan yan? Walang iba, mga kapatid. Ang ating mga kapatid sa ibayong pananampalataya. Kaya ipanalangin natin, dahil ang daming mga nabiktima sa maling akala. Ang akala kasi nila, lahat ng mga umanib sa Iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo, akala nila, totoo yun. Sa Seventh-day Adventist na tatag ni Ellen Goldwhite, akala din nila, totoo yun. Sa Saksi ni Jehovah na tatag ni Charles Taze Russell, akala din nila, totoo yun. At kung tingnan natin ang mga kasaysayan, sila'y itinatag lamang ng tao. Okay? So, sabi ng ating Panginoon Hesus, diyan sa San Juan 17:17, Sanctifica eius en veritate sermo tuos veritas est. To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord.